magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Laglag talaga siya eh. Laglag siya sa dahilan niya eh. Hindi daw si Marcos ang una nagsabi ng naaresto. Pero sa atin daw, when you say nahuli, is naaresto. Laglag ka talaga sa sarili mong salita. Yan ang problema sa'yo. Yun talaga ang problema eh. Masyado kang bida-bida. Naintindihan mo ngayon na mismong sa'yo na nanggaling sa sarili mong bibig. Pag sinabi mong nahuli sa atin, naaresto yun. Sa'yo na nanggaling. Oh. Mahina talaga logic nito ni Claire Castro. No wonder eh, kaya ito kinuha eh. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maren Enriquez. Siyempre, kailangan na naman nilang dagdagan. Una, yung kay Madriaga, palpak. Etong pangalawa, palpak na naman eh. Yung, kasi napahiya sila doon sa sinasabi nilang total amount ng pera ni BP Sara Duterte, 6.7. Ang linaw po, kung talagang may alam ka at kung matalino ka at bukas ang isipan mo, hindi po ito total amount. This is a total transaction. Transaction po ito, hindi po ito amount ng pera ni BP Sara Duterte. So diyan pa lang, napahiya na sila. Ngayon, eto na. Yung pangatlo na, syempre, hindi sila papayag. Talo sila palagi eh. Ano na eh, 2-0 na eh. Panalo si BP Sara Duterte. Ngayon, kailangan nilang palagan pa. So, ano gagawin nila? Eto na yun. Papasok na ngayon dito yung di umanong pagbabanta daw ni BP Sara Duterte. Oh. Alam mo, matindi ito eh. Alam mo kung bakit? Kahit yung NBI director, yung, alam mo, yung NBI director ngayon, siya yung bagong Tory. Yung gagawin ng lahat para pumaldo. Hindi ako nagsabi nung paldo. Yung asawa ni Tory nagsabi nung paldo. Di ba? Ayun na, nagbulungan na sila ni Chua. Oh. Ano kang pinagbulungan nila doon? Ano kayang pinagbulungan nila? Pinagbulungan kaya nila yung plano? Ako nang bahala dyan. Sa kamera ako nang bahala. Ikaw nang bahala sa NBI. Sa kamera ako na. Yung kaya yung pinag-usapan nila doon? Hindi kasi alam mo, ang dami-dami sanang pwedeng ayusin. Ang dami-dami sanang pwedeng pag-usapan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan eh. Habang ang ibang, kasi alam mo, nanonood kasi ako ng mga news sa ibang bansa. Sa news sa ibang bansa, kung paano nila sinusurvive itong oil crisis sa buong mundo, yun ang kanilang Tinitingnan ko nga kung meron silang mga news about politics eh. Kasi napapansin ko talaga, sa atin, yung politika, almost 80% of our news ay about politics. Sobrang political. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung mga Pilipino, masyado rin talagang nasa politika, which is, wala tayong magagawa because we have to be vigilant pagdating sa politika sa ating bansa. Dahil nga, namumulitika ang ating mga government official. Pagka pinanood mo yung mga news sa ibang bansa, ang pinag-uusapan nila, mga policies on how to survive yung kanilang tourism, yung kanilang oil crisis. Bakit tourism? Kasi ngayon, may balita na tumataas yung gasolina. At dahil doon, tataas yung plane ticket. Napabalita yan eh. Tignan mo sa atin, hindi nga masyadong napapabalita. At malaking bagay yun. Kasi, remember, tourism is one of the most income generating pagdating sa mga bansa. Alam niyo kung bakit ako nagpupunta ng mga iba't ibang lugar sa Asia? Kasi naiinggit ako. Sa totoo lang hindi ko maintindihan bakit nalipat ang turismo sa Taiwan,
sa Japan, sa Vietnam, sa Thailand, na dati naman wala naman sa kanila, nasa atin. Kasi we have the best. The best talaga. Mga beach, places that you can go, falls, lahat nandito sa atin ng napakaganda. Pero dahil nga sa ang papangit na polisiya, wala tayong magandang polisiya para sana makahikayat ng mga turista. Alam nyo ngayon, nagugulat ako, ang dami lumalabas na vlog about Vietnam, about Thailand, about other places. Tapos may mga makikita kang mga foreigner na nag-aalisan sa Pilipinas. Binablog nila yun ha. Yung mga foreigner, nagbablog sila. Reasons why sila umaalis ng Pilipinas. Sabi ko nga, ano to? Bulag ba talaga mga public official natin na hindi sila nanunood? Wala na silang pinanood kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte? Kasi imaginein mo kung sakasakaling napakadaling mag-ikot sa Pilipinas. Imaginein nyo yan. Kung sana maganda ang polisiya at batas pagkatungkol sa mga matitinong transportation natin. Kasi dito, scam eh. Mula pa lang sa airport, na-scam na sila. Paglabas, scam. Pagpunta dun sa lugar, scam. Halimbawa, pinaganda ni Pangulong Duterte yung Boracay, di ba? Nilinis niya, inayos niya. Pero ngayon, ayaw na ng mga pumunta sa Boracay. Surigao, ang gulo-gulo din daw. Surigao, Siargao pa. Hindi kasi yung peace and order doon, hindi rin maayos. So, alam mo yon, ang dami sana nating pwedeng pag-ukulan ng pansin para makaaya tayo ng mga investor, makaaya tayo ng mga turista. Dahil napakaganda, we are gifted nation with how many islands, di ba, in the Philippines. And yet, alam mo yun, eto bigyan ko kayo ng sample. Sa ibang bansa, lalo na sa Europa, sa sa UK, yan. Nagpunta ako doon yung sa London, yung beach part nila. Tapos, ang bato-bato. Punta yung mga tao doon, lalo-lalo na pag summer. Pero ang bato-bato, as in, bato, hindi ka pwede maglakad na nakapaa. Yung tubig, hindi maganda. Tapos, nagpunta rin ako sa Barcelona, di ba? May video ko doon. Ang itim. Aside from yung ibang mga tao, maitim. Ang itim ng dagat nila. Pero grabe. Dahil develop, grabe ang turismo. Sabi ko nga, kung ganito sana tayo, ang daming may trabaho. Kasi kitang-kita mo sagana ang trabaho. Kulang na nga sila sa mga trabahante. Di ba? Kaya papansinin ninyo, minsan sa isang cafe, 2 lang ang empleyado, 3 lang. Kasi nga, mas marami ang turista kaysa sa mga nagtatrabaho sa atin. Wow! May tagahugas, may tagapunas, may tagawalis, may kanya-kanya Bakit? Sa sobrang daming empleyado na walang trabaho, kung ano-ano na lang ang trabaho. Di ba? Tapos, pinaganda na yung Boracay. Kaya lang, ayun, makikita mo yung mga oportunistang mga Pilipino na sana inaayos na lang ng gobyerno, lalo na local government. Pero hindi rin. Bakit? Ang focus, impeachment. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Siyempre, kailangan na naman nilang dagdagan. Una, yung kay Madriaga, palpak. Etong pangalawa, palpak na naman yung kasi napahiya sila doon sa sinasabi nilang total amount ng pera ni VP Sara Duterte 6.7 ang linaw po kung talagang may alam ka at kung matalino ka at bukas ang isipan mo hindi po ito total amount. This is a total transaction. Transaction po ito, hindi po ito amount ng pera ni VP Sara Duterte. So, diyan pa lang, napahiya na sila. Ngayon, eto na.
Yung pangatlo na, syempre, hindi sila papayag. Talo sila palagi eh. Ha? Ano na eh, 2-0 na eh. Panalo si VP Sara Duterte. Eh, ngayon, kailangan nilang palagan pa. So, anong gagawin nila? Eto na yun. Papasok na ngayon dito yung di umanong pagbabanta daw ni VP Sara Duterte. Oh. Alam mo, matindi ito eh. Alam mo kung bakit? Kahit yung NBI director, alam mo, yung NBI director ngayon, siya yung bagong Tore. Yung gagawin ng lahat para pumaldo. Hindi ako nagsabi nung paldo. Yung asawa ni Tore nagsabi nung paldo. Di ba? Gagawin ang lahat para pumaldo. Di ba? Ganun ka rin ba, director, director Bitter? Bitter to kasi nawala sa PDP to eh. Oh. Kaya ngayon, tila naghahanap sila ng issue tungkol dito kay VP Sara Duterte at issue na nga ito yung pagsasampa daw ng NBI tungkol dito sa banta daw ni VP Sara Duterte no sa press con. Oh, yan yung bago ngayon eh. Kaya nga ako natatawa, sabi ko wala na talaga sa hulog itong si Director Matibag. Oh. Eto, sandali hinahanap ko, hindi ko lang makita. Pero nandito yan eh. Nakakasuhan niya ng anong tawag dito? Threat. Itong, ito. Chutomate. It's a threat to the president. May pag-ganong-ganon pa ito eh. Talagang akala mo. Totoo yung sinasabi niya eh. Oh, alam mo, nagugulat nga ako dito eh. Kasi akala ko nun, pinakamalala na ay si Tore na wineponize yung kapulisan natin para manggipit ng mga kalaban. Ha? Eto ngayon, si Matibag naman, itong NBI director. Oh, ito, wait lang Ba't di ko na-download to? Animal to Ito. Wait lang. Ayan da-download ko lang ng mabilis. Mabilis lang naman po ito. Wag ko kayo magagalit Habang dina-download ko, mabilis lang. Wala pa ho itong 5 minuto. Maaari po ba mag-subscribe na kayo? Kasi kanina pinag-uusapan doon sa debate ni Libayan at ni pangalan nito yung yung attorney din naliligo. Sabi niya kasi daw ang mga bayaran daw tayo mga Duterte supporter o mga troll o kaya yung mga vlogger. Ako, hindi ako naniniwala dyan. Saan kukuha ng pera? Wala nang pera. Ang laki-laki na nga ng gastos. Kung alam nyo lang kung papaano na nakakakuha ng panggastos ang mga Duterte. Marami na nga daw, sabi, binibenta na nila dahil sa matinding mga kailangan nila, pang abogado, pangpunta sa ibang bansa, kasi dinadalaw nila yung kanilang ama. So, talagang wala nang pera, tas magbabayad pa sila. Hindi, ewan ko kasi. Kaya nga alam mo, mga kababayan, ako na-appreciate ko yung mga nagsusubscribe dito, lalong-lalo na yung mga nagpapamember dahil kayo ang dahilan kung bakit nabubuhay ang aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Pero sabi daw nila, itong mga pinaglalabanan kanina, yung nasabi ni Palsis na parang marami daw tayong troll, marami daw troll ang mga Duterte na binabayaran para atakihin siya. Hindi. Alam mo, sarap mo kasing atakihin, pikun ka kasi. Kanina, pikun na pikun siya eh. Alam nyo naman ako, di ba? Nakalaban ko yan si Libayan. Actually, si Libayan, peke din yan. Huwag kayo maniniwala ng Duterte supporter yan. Peke din yan, ha? Ano lang yan, cloud chaser lang yan si Libayan. Sa katunayan nga, yung sinabi niya noon na hindi daw siya makikipagdebate kaya ayaw niya makipagdebate sa akin dahil daw hindi siya nakikipagdebate sa hindi abogado. Tapos sinamo niya pa tatay ko, di ba? Naalala niyo noon, si Libayan yun. Oh,
Pero ngayon, nakipagdebate siya sa isang si Chris. Yung isa pang bugok na vlogger-vloggera ng mga pinklawan eh. Yung Chris Tan, ilang beses na rin nating sinuplak at binanatan dito sa channel natin. Yeah? Oh, yun lang ang kayang debatiin eh. Oh, akala niya sabi, hindi, abogado lang ako nakikipagdebate. Ba't ka nakipagdebate dun? Oh, dun pa lang, talo ka na. Ibig sabihin, atras bayag ka sa akin nun. Yung hindi ka kasi papasa sa mga kalokohan mo eh. Yung mga logic mong wala sa lugar, hindi ka papasa. Kaya ka umurong nun sa akin. Yun ang totoo nun. Eh ngayon baka sabihin niya, hindi ngayon tayo magdebate. Hindi na, talo ka na eh. Talo ka na eh. Ba't pa ka makikipagdebate sa'yo? Napatunayan ko na sinungaling ka. Dahil doon sa pagdedebate mo sa isang hindi naman abogado. Sinungaling ka. Sabi mo nun, makikipagdebate ka lang sa abogado. Oh. Napatunayan ko na sinungaling ngayon. Sinungaling ka. Kaya wag niyong iba dyan, natutuwa kasi sinusuportahan ng mga Duterte. Hindi sinusuportahan yan ng mga Duterte. Ganyan lang yan. Cloud chaser yan. Kaya tuwan-tuwa ako nung pinanunod ko si Libayan tsaka si Palsis kanina na naglalaban doon sa debate. Pareho silang ungas eh. Di ba? Pareho silang ungas. Akala mo galing-galingan pero pare-pareho naman mga walang alam. Hindi, they use terms. Magagaling sila sa terminology kasi abogado sila. Siyempre, alam nila yung mga terminology. Pero yung logic nila, logic ng pantanga eh. Pero okay lang, ganun talaga buhay eh. O ito, panoorin natin ito ha. Tutuloy na sa Kasi Miyerkules tila ng may House Justice pagbabanta Committee dito ang mga pagtalakay sa NBI na impeachment naman. complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, inaasahang harap ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa ginawa umanong pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nananatiling seryoso ang usapin sa kabila ng nauna ng pagtanggi ng Vice Presidente sa mga paratang. We continuing investigation, hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya sa ginawang pagbabanta ni BP Sara na kanilang ipepresenta sa Kamara. Inimbestigahan po yan, including po yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. Ako, tanong lang ako sa inyo. Sino sa tingin nyo mas abusado? Etong si Director Matibag ng NBI o si Torre nun? Sige nga po, paki-comment nga po dyan. Sino ang mas abusado sa kanilang dalawa na ginagamit sa politika ang kanilang katungkulan? Si Matibag o si Torre? Kasi iniisip ko talaga pareho talaga sila eh wait lang po Oh, so that will cover testimony, and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Samantala, iniimbestigahan din ng NBI ang isang lalaki na nagkomento sa live broadcast ng Radyo Telebisyon Malacanang o RTBM habang nasa isang public event si Pangulong Marcos Jr. Ayon sa ahensya, maituturing na aktwal na banta ang naturang pahayag dahil naganap ito habang nasa labas at expose ang Pangulo. Dapat umanong mahuli ang nasabing individual para malaman kung ano ang kanyang motibo sa kanyang naging komento. Habang nagla-live si Presidente, kaya actual yung threat. Kasi nasa labas ang Presidente. Expose siya. That is an event. And you say, barilin mo. May wait yun. Kasi nasa labas si Presidente. It's different kung nag-post ka ng of course, it's still a threat. Pero this one, nasa labas ang Presidente doing his job, his day-to-day job as the President, tapos magpo-post ka ng barilin mo, what if one lunatic na badlin ko na nga to, sabi, barilin eh. Di ba? So hindi yung threat order. It looks like a threat and an order at the same time, di ba? Hindi natin alam sinong kausap din itong tao na to. That's why we are after him. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. yung pera sa napunta, ayun, nasa maleta, napunta sa mga pinuno. Kesa na sana ayusin no?
Kesa na sana ayusin yung mga karsada, wala. Napunta sa bulsa lang ng mga politiko. Nakakaawa eh. Tapos, eto na lang papakita ko sa inyo. Kaya ako nabibwisit eh. Etong mga simpleng pronouncement ng ating Malacanang, dito makikita mo, sabit-sabit na naman. Di ba? Parang, ano to, lahat na lang ba ng ginagawa ninyo, puro kapalpakan? The public is seeking clarity because it was Yan. President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida, can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Lupit mo? Lupit na logic mo. Pag nahuli, it doesn't mean arrest. Ano daw yun? Ibig sabihin ng presidente ng nahuli na. Ang nahuli na salita ay very general. Yun. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April. Ba't di sinabi yun? Bakit sasabihin pa nahuli? Kasi alam mo, ang mismong logic nung nahuli, okay? Ano ibig sabihin na nahuli? Ibig sabihin, may ginawang hindi maganda, hinanap ng batas, at nahuli na siya. So, anong pinakamalapit na description? Huwag mong i-generalize. Kasi kung sinasabi mong pinatigil, ba't di na lang pinatigil? Hinarang. O, pwede pa. Hinarang siya ng Czechoslovakia, ganon. Di ba? Hinarang ng isang bansa sa Europa, si Zaldico. Dahil walang dokumento. Pag nahuli kasi, meron naganap na pagkuha, nahuli. So sa madaling salita, ang pinakamalapit na meaning ay naaresto siya. Which is, alam nyo kung ano nangyari? Kasi sinabi pala ng itong bansa na to, sinasabing mali yung ating impormasyon. Yun ang totoo doon. Nagkamali tayo ng impormasyon na pamimigay sa tao. Kaya sinita tayo ng bansa na yun. Hindi po siya inaresto. Wala naman po siyang kaso dito. Kaya hindi siya inaresto. Kung natigil man siya, dahil lang merong problema doon sa dokumento niya, but it doesn't mean it's arresting. O nahuli. Kasi ano yon, halimbawa, ako, pupunta ako ng isang bansa. May konting problema, hindi nakita, halimbawa lang po ito, hindi nakita sa immigration sa Pilipinas na less than 6 months na lang mag-expire na yung aking passport. Parang international law yun na bawal yun eh. So kung halimbawa lang hindi nakita dito, nakalusot ako dito, pagdating doon, nakita ngayon. At sabi, parang mali. Nagkabali ng bilang ang immigration natin. Sandali. Ano muna natin to? Ayusin muna natin. Tabi muna kayo doon sa kabilang Pasok muna kayo sa opisina, ayusin ng Hindi mo pwedeng gamitin yung salitang, nahuli namin siya. Di ba? Maaring na-question namin siya. Maaring na-stop namin siya. Pero pag sinabi mong nahuli, ikaw may kasamang pag-aresto yun eh. Pag nahuli ka. Kasi parang may itinago ka eh. Kaya nga nahuli. O meron kang tinatakbuhan, kaya nahuli ka eh. So dito, para kami ginawang masama, tapos nahuli ka. Mali.
Ang ibig lang sabihin nun, parang naaresto kasi may mali kang ginagawa at nayari ka. Kaya nga pinabago mismo nung bansa na yon yung paggamit natin ng maling lengguwahe. Malinaw. Tapos ngayon ayaw niyong aminin na nagpakalat kayo o nasunog kayo doon sa salitang nahuli. Kasabihin nyo, hindi, generic yan, pinatigil, na ano, hindi. Pag ikaw napatigil ng immigration, hindi ka gagamit ng nahuling salita. Pag pwede ba yun? Kunwari ako, pinatigil ako doon dahil kulang yung dokumento ko o medyo may konting problema sa dokumento ko. Pwede bang sabihin na, uy, si Banat Bay nahuli sa Europa? Hindi nahuli. Napatigil, na-question, naharang, yun. Hindi nahuli. Tangat. Ang hirap talaga, no, pagka mali ka na ipipilit mo pa rin yung isang bagay na tama ka. Di ba? Ang hirap ipilit eh. Hindi talaga swak eh, Castro. 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ. Hindi nga sa kanya nanggaling ang aresto pero nanggaling sa kanya yung nahuli, which is mali. Yun ang, huwag nga magpalusot, dami yung palusot eh. The movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, Di inamin mo rin. Kasi daw yung pag-translate ng PCO sa nahuli, inaresto. O di, mali. Mali ka talaga. Aminin na lang kasi. nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. Hindi rin natin dapat gamitin. Parang ang dating hindi lang daw nila ginagamit so hindi na natin gagamitin. Tanga, hindi din natin ginagamit ang salitang nahuli kung wala namang naaresto. Magpapalusot pa, sablay na. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil nga po hindi lamang iisang bansa ang involved dito, hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that the lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authority. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Yusek, last na lang po. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po
ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Follow-up question mula kay Maricel Lalili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Laglag talaga siya eh. Laglag siya sa dahilan niya eh. Hindi daw si Marcos ang una nagsabi ng naaresto. Pero sa atin daw, when you say nahuli, is naaresto. Laglag ka talaga sa sarili mong salita. Yan ang problema sa'yo. Yun talaga ang problema eh. Masyado kang bida-bida. Naintindihan mo ngayon na mismong sa'yo na nanggaling sa sarili mong bibig. Pag sinabi mong nahuli sa atin, naaresto yun. Sa'yo na nanggaling. Oh. Mahina talaga logic nito ni Claire Castro. No wonder eh, kaya ito kinuha eh. Kasi pagka ganito, yung wala ka ng silbi sa pagiging abogado, sumipsip ka na lang. Hindi, totoo lang ha. Bigyan ko kayo ng example. Sa mga kumpanya, lalo na sa mga trabaho, sa mga grupo-grupo, pagka mahina utak mo, sumipsip ka na lang sa boss para makapuntos ka. Di ba? Yun na lang eh. Pero kung ikaw ay matalino, alam mo, confident ka, hindi mo kailangan sumipsip. Galingan mo lang. Galingan mo lang. Kasi sa mga kumpanya ngayon, para umangat ka sa iyong kinalalagyan, instead na galingan, sumisip-sip dun sa boss. Totoo! Ganun eh. So ito, si Claire Castro wala tong alam eh. Mahinang abogado ito eh. Kaya nung kinuha siya, ginrab niya na kagad yung opportunity. Anyway, kaya ko naman sumipsip. Sabi nga ni Jack Argota, asawa? Asawa ba yan ni Marcos? Gusto ko yung panoorin niya yung interview ni Jack Argota kay Jojo eh. Ang ganda no sa TV5, ang ganda nung interview niya kasi suplak talaga yung mga basher niya eh. Tama eh. Dito, dinaig niya pa asawa sa pagsipsip at tagapagtanggol ni Marcos. Sa bagay, yun naman ang iyong job description. Pagtanggol ang lahat ng kapalpakan ng amo mo. Ay, huwag na kayo magtaka. Yan na, sa bibig niya na nanggagaling eh. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. Before po lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Zaldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Okay, so ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin nating igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Ayan, di ba? So, malinaw. Eto may papakita lang ako sa inyo kasi alam mo may nababasa akong hindi maganda dito eh. Sinabi ko na ito sa sa Facebook ko eh. Sana mapanood ninyo dahil dito naipaliwanag ko din gusto kung bakit nangyayari ito eh. Ito, panoorin nyo ito. Asan na yun ha? Asan na yun? Ito.
Wait lang. Ito. Yan. Bumulong na ang pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay sa hiling ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban kina former Senate President Cheese Escudero at umano'y bagman nito na si Maynard Ngu. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles. Cheryl, nagpapatuloy nga yung pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division para sa hiling ng Office of the Ombudsman na pigilan na makalabas na bansa si dating Senate President Cheese Escudero ang umano'y negosyanteng bagman nito na si Maynard Ngu. Pero ang pagdinig, Cheryl, ay isinagawa sa closed door dahil sa ilan nilang mga impormasyon na posibleng matalakay sa pagdinig. Wala pang kaso si Escudero pero iniimbestigahan pa rin ito dahil sa posibleng graft, plunder at indirect bribery. 7 buwan yan mula nang madawit sa mga umunoy nakatanggap ng commitment o kickback mula sa flood control project. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, matatanda ang Cheryl na idinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo si Escudero na isa umano sa mga mambabatas na nakatanggap ng kickback. Sabi ni Bernardo, hiningan siya ng negosyanteng si Maynard Ngu na nagsilbi umunong bagman ni Escudero ng listahan ng mga proyekto noong 2024 at lumalabas na 2 beses umunong nag-deliver si Bernardo kay Ngu ng 20% na umunong commitment ni Escudero para sa flood control projects ng pamahalaan na aabot raw sa 1.4 billion pesos. Pero Cheryl, nauna nang itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon na ito at tinawag itong pag-atake sa Senado at kanyang reputasyon. Cheryl. Arles, may update din ba sa iba pang nadadawit sa flood control scam na sina former House Speaker Martin Romualdez at pati na kay former Congressman Zaldico? Cheryl, sa isang radio program ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Alam mo kasi dito, napapansin ko lang ito, obserbasyon ko lamang naman po. Dinimanda nila si Romualdez at saka si Escudero. Pero kung mapapansin mo, yung kay Escudero, detalyado. Para bagang well-researched, talagang naghanap ng maraming supporting evidence silang hinukay, kuno, para akusahan si Escudero. Pero kay Romualdez, wala masyado. Napansin ninyo, yung bigat nung paratang nila kay Escudero, napakatindi. Pero kay Romualdez, wala ka masyado maririnig na balita tungkol sa kanya. Basta kinasuhan siya. Para bagang sinasabi dito, hindi lang si Escudero kinasuhan namin, pati si Romualdez. May pautot pa sila na hindi pa aalasin, pero hindi natin masabi kung naandi dito. Kasi kung naandi dito, isang press con lang tapos ang usapan . Di ba? Deny sila ng deny na hindi pa umaalis siya ng bansa, nandi dito pa yan. Pero hindi natin nakikita aninag niya. Walang media nakakakita ng aninag niya. Sa kamera, hindi nga daw siya nakikitang pumapasok. Sabi mismo ng mga congressman yan. So, para bagang isinama lang si Romualdez doon para hindi masyadong halata na ang puntirya ay hindi naman siya. Para bagang drama na lang. Yung feeling ko lang naman ito, aking opinion. Maaring mako'y mali. Feeling ko, idinarag lang yung pangalan niya, pero wala naman talagang awayang nagaganap between Rimulya and Romualdez. Para bagang drama lang. O kunwari lang mag-aaway tayo, kunwari lang sasampahan ko kayo ng kaso para pagdating ng time, kung ma-dismiss yung kay Romualdez at tumuloy yung kay Escudero na panakibutas, hindi sisisihin ng gobyerno kasi ikinaso naman at korte na ang bahala dyan. Kasalanan ng korte. Para lang may masabing nakasuhan pero mahina naman yung pinresentang kaso. Diba? Ang example ko nga dun sa aking video halimbawa, yung isang dating opisyal, may anak siya na na-deliveran ng droga, na-dismiss yung kaso. Diniliver na, huli siya, caught in the act, na-deliveran ng droga. Tapos, dismiss yung kaso. Bakit? Mahina yung final. Hindi ko alam kung mahina yung final or
mishandling ng evidence para ma-dismiss. Kasi remember, pag na-mishandle lang ang ebidensya, dismiss yan. Pag maling paraan yan, dismiss yan. So, alam mo yon. Pero, kunwari, kinasuhan. Para wala tayong sinasanto-santo. Wala tayong sino-sino. Kunwari, tatapang-tapangan yung gobyerno, di ba? Kakasuhan natin si Romualdez. Pero hula ko, hindi siya mapapakulong. Feeling ko si Escudero makukulong eh. Para lang may masabing nakulong na big fish. Kasi yan ang hinahanap ng taong bayan ngayon eh, yung big fish eh. Hindi nila alam, ang big fish na tinutukoy namin eh, walang iba kung hindi si Marcos. Siya ang dapat makulong. Dahil siya ang nagpabaya. Ulitin natin whether he is an accomplice or not. Pero yung pagpapabaya niya ay isang malaking bagay yun. Pantakin mo most corrupt budget. Hindi mo vinito yung corruption doon. Hinayaan mo at pinirmahan mo at ginawa mong batas. Anong tawag sa'yo? Tanga lang? Pwede bang sabihin, tanga ka lang talaga? Hindi pwedeng ganun eh. Ignorance of the law excuses no one. Sabi nga. So hindi pa pwedeng wala kang pananagutan dyan. Kaya dapat talaga managot to si Marcos. Pero siyempre, para masapawan yan, kailangan ng big fish. Ma-imagine niyo ba si Escudero? Alam mo naman si Escudero, easy target din yan. May asawang si Hart Evangelista yan eh. So showbiz yan eh. At yung vlog niyan, sikat na sikat kahit hindi sa mga political na tao. Sa mga ordinaryong tao, sikat na sikat si Hart at saka si Chis Escudero. Kaya pag nakulong niyang si Chis Escudero, may tuturing nilang big fish yan. Tapos pag hindi nakulong si Romualdez, sasabihin lang nila, that's the law, that's the court. Gaganon lang yan. Wala na siyang, that's the court. Alam mo naman yung sigang si Remulla. That's the court. Wala tayong magagawa dyan. Basta tayo, kinasuhan natin. Feeling ko talaga magiging panakipbutas na to si Escudero eh. Kasi hindi sila kumagat doon sa yung panakipbutas nila na si Revilla. Remember, sino rin ang may pakana doon? Yung kay Revilla at saka kay Yusek Bernardo. Sino yung kasama ni Yusek Bernardo? Sino yung pumapasok na at pinayaga maging state witness kuno yan si Bernardo? Sino? Yung dating DOJ. Sino yun? Si Remulla. Ngayon, sino na naman? Sa ombudsman, si Remulla uli. Kita niyo yung pattern? Mantakin mo lahat ng tao doon kay Yusek Bernardo, lahat sa paligid niya, wala silang direktang kaalaman tungkol kay Bong Revilla na nakatanggap si Bong Revilla. Lahat sila dininayan sa court. Yung isa nga napagalitan pa eh. Di ba? Parang hindi pala napagalitan. Nag-isa ng Sandigang Bayan dahil wala siyang alam. Tapos pumasok siya sa state witness program. Wala siyang alam. Hindi niya nga alam kung nabigyan niya ba ng direkta si Revilla. Wala. Sino lang ang nagtuturo kay Revilla? Ito lang si Yusek Bernardo. Bakit? Para mailigtas yung sarili niya. Para hindi siya ang may salarin. May ituturo siyang, hindi, inutusan lang ako ni ganito, ni Revilla. Para mailigtas yung sarili niya. Kasi pwede na siyang maging state witness. Ang requirement ng isang state witness, ikaw ay hindi may kasalanan. So anong gagawin mo? Magtuturo ka ngayon na may kuno kasalanan. Sino yun? Ala naman mga tauhan niya. Hindi. Siyempre yung kunwari mas mataas sa kanya, kunwari nag-utos sa kanya. Pero lahat ng tauhan niya, walang direkta kinaugnayan at direktang kaalaman na kasangkot si Revilla. Siya lang. Ganun din dito kay Chis Escudero. Di ba? Wala. As in, para bagang out of nowhere, biglang kakasuhan na lang si Escudero, kesyo yung bagman daw niya na isa, yun daw ang kumukuha ng pera. Pero tingnan ninyo, lalabas din yan sa kaso na walang may alam.
Sila lang ang may alam, yung nag-aakusa lang. Walang sapat na ebidensya. Scapegoat na naman, etong si Escudero din. Ganong kalala para lang mailigtas yung tunay na mastermind ng korupsyon sa ating bayan. Kawawa naman tayo mga Pilipino, pinaggagago tayo ng gobyernong ito. Hindi totoo, kawawa tayo eh. Kasi nililid lang eh. What we want is the true culprit ng korupsyon na ito. Huwag kung sino-sinong wala namang kinalaman, scapegoat. Hindi kami matutuwa. Hindi kami natuwa nung si Revilla ang kinulong dahil alam namin walang kinalaman yun. At hindi rin kami matutuwa kung si Escudero ikukulong dahil alam namin panakibutas. Ang gusto namin makulong, walang iba kung hindi si Marcos at ang kanyang pinsan ni si Romualdez, isama nyo na rin si Zaldico. Hanggang hindi nakukulong yung tatlo na yan. Lahat ng ginagawa ninyo moro-moro lang. Yan ang katotohanan sa bayan natin. Lahat ng ginagawa ninyong investigasyon patungkol sa korupsyon, moro-moro lang. Pag hindi makulong yan, tatlo na yan. Dahil sila talaga ang nagpabaya, sila ang architect nitong matinding katiwalian na to. Sila ang mga nakaupong boss nung umukit ng katiwalian na ito. Sila yung mga nasa posisyon. So hindi pwedeng sabihin nung wala silang alam. Sila yan, walang alam. Tapos magtuturo kayo ng kung sino-sino, sila ang may alam. Ang labo nyo. Tanga lang maniniwala sa inyo. Kaya mga banateros, mag-like and mag-subscribe kayo para mas malaman ninyong katotohanan dahil hindi ito dinidiscuss sa mga bayarang media. Bakit? Bayad nga yung mga media na yan eh. Di ba kasama silang inabutan ng maleta? Yung kanilang mga operator, PR operator, inabutan din ng maleta. Bakit? Para iligtas at iligaw ang tunay na salarin o mastermind ng korupsyon sa ating bayan.